At eto mga kadonatics, John Vic Remulla nagmamakaawa na talaga. Ngayon mga kadonatics, gusto niya na ang mga OFW picturean si Zaldico every time na lalabas para kumain. Nalaman nila kasi daw mga kadonatics na nasa Portugal daw ngayon si Zaldico. At hinimok niya ang taong bayan, ang OFWs na nasa Portugal na picturean. Picturean daw talaga si Zaldico para malaman nila. What the heck? I can tell you this, John Vic Remulla, wala nang picture na lalabas patungkol kay Zaldico in public. Wala na, galing sa mga OFW. Bakit? Hindi na makikipag-ugnayan yung mga OFWs para damputin itong si Zaldico at ipapatay. Di ba mga kadonatics? Agree kayo? If you're an OFW mga kadonatics, anong gawin mo pag makita mo si Zaldico in public? At Inday Sara ay talagang pumalag na siya mga kadonatics sa pag-suspinde kay Kiko Barsaga. Iba talaga mga kadonatics ang nagagawa ngayon ng administrasyon. Pag you're speaking against corruption, ay talagang patatahimikin ka. Ito mga kadonatics, panoorin natin yung statement. Basahin natin yung statement ni Inday Sara Duterte. Basahin na natin ng mabilisan. Karapatan ito ng bawat Pilipino, lalo ng mga lingkod bayan, na may tungkuling magsiwalat ng katotohanan. Kaya kung ang isang halal ng bayan tulad ni Kong Barsaga ay maaring patahimikin, paano pa ang mga ordinaryong Pilipinong wala namang kapangyarihan o posisyon? Tama ka talaga, VP Sara Duterte. Tama ka talaga. Kaya wala kang hustisya para sa mga ganito, sa mga halal na opisyales. Tingnan nyo ang ginagawa nila kay Inday Sara Duterte mga kadonatics. Grabe yung pamamalupit nila. Kaliwat ka ng batikos, impeachment trial. Ngayon, niluluto namang bagong impeachment trial mga kadonatics. Ganyan. How much more kung ordinaryo lang? Di ba? Kagaya natin. Wala talaga tayong magagawa mga kadonatics kasi Riming Marcos grabe. Talagang napaka-worst mga kadonatics. At ito, panoorin na natin ang statement ni John Vic Remulla. Kawawa talaga ito. Ngayon ay makakausap na natin sa linya ng telepono ang DILG Secretary, suki na dito sa DCMM Teleradyo. Walang iba kundi si Secretary John Vic Remulla. Secretary John Vic, good morning si Danny Buenafe. Good morning, Danny. Good morning sa lahat. Okay, maraming salamat. Nako, himay-himayin natin. Marami tayong pag-uusapan. Unang-una, maraming issue na gusto tayong linawin. Yung 6 na pulis na supposedly, di ba, kinasuhan na ito ng reklamong administratibo at saka kriminal, yung dito sa Budel Money na pinaghatian nila. Tama ba, Secretary John Vic? Apo. Ano latest? Apo. Ganun pa rin, katulad ng namin, nung report namin noong isang araw. Nasa restrictive quarters sila kasi ipapailan na sila ng kaso ng napailan na ng criminal case. Okay. Pero the evidence is very strong. Yung chain of custody na trace sa kanila at may umamin na isa na kung paano nila pinaghatian, kung anong amount sa pinaghatian nila. Okay, binalik nila yung pera pero Budel Money nga lang, di ba? Or kahit ibalik nila, it doesn't mean any. 141 million ang na-confiscate na Okay. Sa Bataan. Pag nilagay sa custody, pagbalik sa kanila, yung overt na ang nagka-court decision na isoli yung pera. Pag soli ng pera, 128 na nakita. Yung iba, papel lang ang nakalagay, Budel Money lang. So, immediately nag-investigate na kami. 13.5 million di ba? Yung represented na Budel Money. Tama ba, Secretary John Vic? That's right. Okay. Anyway, marami pa lang kasi ako gusto itanong. Yung latest kay Zaldico, sir, kahapon or the other day, narinig kita, sabi mo, nasa Portugal. For now ba, anong latest sa movement ni Zaldico? Ngayon kasi naka-blue notice siya. Pero dahil dalawa ang passport niya, meron siyang Portuguese passport, meron siyang Filipino passport. Pag mag-travel siya with a Portuguese passport, hindi lalabas sa blue notice yan. Yes. So, ngayon po ay gumagawa po kami ng paraan na makancel na yung passport, yung Filipino passport niya, at mag-a-appeal na kami sa Portugal government para i-turn over po sa atin ang si Zaldico. Kahit na ang Portugal walang extradition treaty, do you think that will be a problem sa atin na mapabalik siya? Pwede naman mangyari, katulad nangyari kay Ernie Teves sa Timor-Leste. Yes. Wala rin tayong extradition treaty doon, pero pinayagan ng Pangulo nila. So, tinurn over sa atin. So, titignan natin, baka makachamba tayo.
Pero gagawin natin lahat para makuha natin siya. Yes, kasi ang malaking issue na sinasabi mo, yung public pressure. Pag social media, talagang nakita niya yan, somehow, hindi ko ba, kasi may nag-raise sa Malacanang press corps kahapon, yung possibility, katulad ng kaso ni Cassandra Leong na nagbigay ng reward ng 1 million. Dito ba sa case ni Saldico, wala kayo naiisip na magbigay din ng reward? Baka merong at least mabait. Hindi hindi magiging effective kay Saldico yung reward. Okay. Kasi ang hinihingilan namin, lumiit ang mundo niya na kahit saan siya punta, picture ng mga Pilipino at ipadala sa internet para makita siya. Kasi buto proprio, hindi kayang arestuhin yan ng basta-basta May mga alam security, naman marami kung siyang nasaan bodyguard. Yeah. Oo, dami bodyguard, dami pera. Ang gusto lang namin, lumiit talaga mundo niya, ma-pressure siya, makita ng mundo kung nasaan yung magnanakaw na yun. At makita ng lahat ng Pilipino na ito, yung kawalangyaan niya doon sa Portugal, nagpapasarap ng buhay. Dapat makita ng mga Pilipino yan. Okay, so for now, wala kayong nare-receive the feedback ng mga Pilipino na from Portugal na somehow helping you sa cause na to? Yung huli po siya sumubok last month, kumain niya sa restaurant, nahuli kagad ng mga Pilipino. Oh. Pero yung bahay niya kasi doon, gated community. Ganun ba? So hindi yung basta-basta napapasok. Okay. So, inaabangan namin kumain sa labas para makuha ng pictures na siya at saka pamilya niya. Okay. Doon sa Portugal. Oo, I'm sure talaga nililimit din niya yung public yung mga functions, no? Hindi pwede talagang lumabas. Pero very confident ka naman Sec John Vic, na talagang somehow in a few weeks talagang the law will caught up with him. Hindi ko sinasabi nakakasigurado ako. But we will try everything para makuha po siya. Pero alam mo, hindi kasi ako abogado pero pagka alam mo dyan, komplikado yung batas Yeah. There's a lot of negotiations which have to go on. So, I'm not party to that. Ang gusto ko lang talaga, lumiit ang mundo niya, makialam natin kung nasaan siya lagi, kung lumalabas siya. Alam mo ang tawag dyan kay Saldi, he's a poor man with a lot of money. Bakit poor man? With a lot of money. Napakarami niyang pera, pero hindi naman mabibili kaligayahan niya. Hindi mabibili ang kalayaan niya. Hindi mabibili ang kasarapan ng buhay niya. Pwede nga siya kumain na 3 beses ang araw, pero hindi mo makalabas ng bahay. Walang peace of mind. Walang peace of mind. Kita niyo gano'ng kapayat siya ngayon. Ang pamilya niya, kawawa naman, wasak ang pangalan nila. So, ayun ang tawag mong a poor man with a lot of money. Hindi siya makagawa ibig sabihin hindi na makalabas kung saan niya gusto pumunta. Dalawang helicopter dito na tig-1 bilyon. Hindi naman niya mailipad. Diba, may private jet siya, hindi niya masakyan. Kaya para saan yung pera niya? Diba, para kumain lang. Pero may info ka ba, Secretary John Vic, yung pamilya niya, let's say yung wife niya nandito ba or nandoon din sa Portugal? Andun yata, kasama niya lahat. Lahat? Pati mga anak? Pati mga anak kasama. Okay. So ano nangyari dun sa raid kahapon? Yung 'di ba, pinuntahan ng NBI doon dito sa The Fort, 'di ba? Yung Shangri-La, tama ba? Yung condo. So ano nakuha mga dokumento ron? Meron po kaming warrant of arrest para sa kanya at saka sa mga executives niya. Customary po 'yun na lahat ng doon address at business address pinupuntahan. Kaso katulad nyo, kita mo siya may-ari ng Midas Hotel. 300 kwarto yon. Kada isang kwarto kailangan puntahan. So bubuksan po lahat yon. Kaya maraming pulis pinadala. Ganoon rin sa Misibis. Para isang kwarto yon. Sa Bicol. Isang binuksan ng mga kwarto ron. Yung sa Shangri-La, ang pinapasok nila 7 tao kasi 6 bedrooms yung 600 square meters yun Ang laki nga. Biro mo. Dalawa, 600 magkadikit. square meters. Biro mo, ganun, condo unit. Diba? Di ba? 600 square meters, so 7 pulis ang pinapasok doon. It's customary kasi may backdoor tayo Meron tayong pwedeng dumaan Malaysia, baka makalusot. So pupunta namin ang lahat ng known address niya. Okay. Dito naman sa kaso ni Cassandra Leong, Secretary, ang alam ko nandito na siya sa Pilipinas, tama ba info nyo? Unconfirmed Wala pa sa immigration records namin. Pero katulad dati, tumakas sila mula sa backdoor. Baka ngayon, pumasok naman sila sa backdoor. Pero tingin ko, hindi babalik ng basta-basta yan kung may kaso siya So, kukonfirm pa namin at hahanapin namin talaga siya. Ang last info kasi namin, bumalik siya ng China. China? Bumalik uli? Oo, bumalik siya ng China.
So ano yung ano ito? Meron kayong reliable source na sinabi bumalik siya sa China? Where in China? Sa Fujian. Okay. Di ba may reward money doon, 1 million? Meron ba tumutulong? Meron. Pero ayun nga, hindi nga again sa China wala naman tayong repatriation agreement doon. Kahit may Interpol, hindi yun natin makukuha na basta nasa China na. I see. Yung info ba natin na yung si Cassandra Leong, is she having also a separate passport? May iba rin siyang passport? O talagang, paano siya nakakagalaw? Ang tingin ko may Chinese passport siya. Kasi nga, di ba, fake lahat ng mga papers nila pumasok dito. Yes. So, 2 passport ang hawak niyan. Tingin ko yung katulad si Alice Go, meron siyang Go Hing Pao. Itong si Cassandra, may sarili rin. So posibleng nakakagalaw siya because using parang fictitious or fake ibang passport. Kasi fake naman lahat ng documents nila dito di ba? Okay. So, pumasok sila dito. So tingin ko Chinese passport ang gamit nila. Pero yung iba tingin ko si Harry Roque walang Chinese passport yun. Hindi yata papasagin check yung itsura niya. Speaking of Secretary John Vic, speaking of Harry Roque, for now, di ba, parang wala naman kayo control kung meron siyang pending asylum di ba, na request, hindi pa kayo makagalaw na somehow mapadeport siya, tama ba? Pwede. Sinusubukan naman namin na lahat. Pero meron siyang pending asylum request. Actually, nireject ng Netherlands. Ang pag-alam ko, ng Netherlands dahil he has to apply from the country of origin kung saan siya pumasok. Austria, di ba? Doon siya nag-a-apply yata, di ba? Pero yung pinasakay siya ng aeroplano, pinababa ulit siya dahil wala siyang travel document. So, caught within a hard in a rock place siya. Pero I think malapit na yan, makukuha na rin natin yan. I see. Oo, kasi ang sabi lang niya, medical condition, kaya hindi siya nakasakay. So, ibig sabihin, may mga dokumentong hinahanap na wala siya. Kaya siya na-home. Ayun ang tingin namin. Tama? Oo. Kasi ang alam ko, ang dapat pupuntahan niya sa Turkey. I see. Magpapatanim ng buhok Pero mukhang hindi natuloy. Ganun ba? Anyway. Hindi, loko lang yan. Hindi. Alam ko naman Gusto ko medyo light din ang usapan natin sa maraming mga seryosong usapin Etong ano ba ang balita nyo? Kasi yung kapatid mo, naglabas na nga, di ba sabi ng warrant of arrest kay Senator Bato, hindi na nga nagpapakita, may git 10 buwan na dyan sa Senado. Ano ba balita nyo? Isisilbi na ba yung warrant of arrest kay Senator Bato? Hindi, ang nakita ni Boying kasi yung digital copy. Okay. Pero unofficial yon. So, ano latest? As far, that was 1 month ago Kaya nga, mahigit sa buwan na nga as far as the Philippine government is concerned, wala pang formal transmittal ang ICI para sa warrant of arrest. Pero as far as we know, there is an existing but unreleased warrant of arrest. I see. Well, kaya nga, so for now, hindi siya lumilitaw. Walang ginagawa rin na move ng, let's say, as far as the PNP is concerned, para at least to locate him? Wala, kasi kaming actionable document Wala as far as we are concerned, the warrant of arrest does not exist yet. So, we will only move kung meron talagang formal warrant of arrest. Okay. Yung bang Secretary John Vic, I will take advantage na rin, nandiyan na rin kayo, kasi hindi pa rin na humuhupa itong mga issue ng destabilization. Buong-buo pa rin ba yung hanay ba ng PNP? So far, kasi ang AFP meron na sinabing support. Pero ang PNP, tingin mo solid ang support pa rin sa Pangulo? 100% solid yung support ng PNP. Araw-araw kasama ko leadership niya. Okay. Walang gagalaw dyan. Lahat sila ay within constitutional boundaries katulad ng AFP. Oo. Tapos kanina nakausap din natin yung AFP naman. Alam ko tumutulong din sila sa pag-identify nationwide ng mga ghost projects. Alam ko PNP rin pinatutulong din ni General Azurin. Marami na rin ba kayo na identify ng mga ghost projects na from the hanay ng PNP naman yung sa ilalim ninyo? Pero po, ang CIDG po ang nag-spearhead niyan sa may investigation. Okay. So marami-rami rin, no? Nagtutulungan na rin yung AFP, PNP para at least mapabilis yung 'di ba, yung validation din ng ICI, tama? Apa. Okay. O bago kita bitawan, ano ba ang update so far? Ano pa rin ba? Floating pa rin ba si General Nicolas Torre?
Hindi ko alam hindi ko nakita But, hindi ko na nakita since na-relieve siya. Okay. Pero nasa holding unit pa rin siya Alam ko Okay. tapos na leave niya. So, patapos yung leave niya. So, he should be reporting to work anytime soon. Okay. So wala kayo. At least ikaw yung pinaka-superior. Wala pang assignment that will be given to him for now? Wala pa kaming pinag-uusapan. Kasi hindi nga nagre-report sa work so hindi ko nakikita. So wala kami pag-usapan kung anong gusto niya talagang gawin o hindi. So, hindi pa siya pumasok. Naman ako sa Krame twice a week. Kapag pumasok siya, di magtsempuhan kami. Yeah. For now naman, wala siya sinasabi na he will retire, pero at least he is making himself available based on mga interviews din sa kanya. Well, again, he's available, but I need to have a conversation with him. Okay. Kung ano talagang, saan siya best suited para sa kanyang skill set. Okay. So it's something na open pa rin kayo to have him. Naman. To be back in the... Yeah. Past is past, di ba? Oo. Ubod na ka tayo dyan sa Kaya nangyari nga. dati. Sige. Okay, everybody's looking forward kasi sa mga developments along that end. Maraming salamat. Oo. Okay, Kuya Danny, salamat rin. Okay, maraming salamat, Sec. Thank you. Yan ho si Secretary John Vic Remulla ng DILG